Kumusta kayong lahat dyan, no, mga apo? Sa bidyong ito ay alamin natin kung sino ang ipinalit kay Judas Iscariote bilang pang-12 apostol para maging kumpleto ulit ang mga alagad ni Kristo. Nang simulan ni Jesus ang kanyang ministeryo, pumili siya ng 12 disipulo upang sumunod sa kanya sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, nang ipagkanulo ni Judas Iscariote si Jesus at pagkatapos noon ay nagbigti siya, kinailangan ng mga disipulo na humanap ng ika-12 tao para pumalit kay Judas. May 2 tao ang nababagay pumalit kay Judas noon, ngunit kailangan nilang pumili ng isa lamang. Ang mga taong ito ay sina Jose na kilala rin bilang Justus at ang isang lalaking nagngangalang Matias. Parehong sinundan ng mga lalaking ito si Jesus sa panahon ng kanyang ministeryo. Magmula noong bininyagan ni Juan Bautista si Jesus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ang 2 lalaking ito ay laging nakaantabay kay Jesus. Pagkatapos manalangin ng sama-sama ng mga apostol, ang mga alagad ay nagpalabunutan upang malaman kung sino ang pipiliin nila bilang pang-12 apostol. At ang kapalaran ay napunta kay Matias. Ipinapanalangin nila sa Diyos para bigyan sila ng gabay para sa pagpili kung sino sa kanila, kina Matias at Jose, ang karapat-dapat. At si Matias ang pinalad. Tinanggap ng mga apostol si Matias bilang kapalit ni Judas. Mababasa natin ito sa mga Gawa, chapter 1, verse 24 to 26. At ganito ang nakasulat. Nanalangin sila ng ganito: Panginoon, kayo na ang nakakaalam sa puso ng lahat. Ipakita ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang inyong hinirang upang tumanggap ng katungkulan bilang apostol kapalit ni Judas. Yamang ito'y kanyang tinalikuran at pumunta siya sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't idinagdag siya sa 11 apostol. At dahil kay Matias, naging kumpleto na ang mga apostol. Ipinagpatuloy na nila ang pangangaral na itinuro ni Jesus. At wala nang iba pang mga apostol ang lilitaw sa lupa dahil sila na ang kahuli-hulihang hinirang ng Diyos. Mababasa natin sa unang Korinto, chapter 4, verse 9 ang ganito: Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panuurin ng sanlibutan at ng mga anghel at mga tao. Ang pangalang Matias na pinaikli para sa pangalang Matatias ay nangangahulugan na kaloob ng Panginoon. Ang kahulugan na ito ay angkop dahil si Matias ay naging isa sa 12 apostol na pinalitan si Judas pagkatapos ng pagkakanulo niya kay Jesus. Nakilala natin si Matias at pagkatapos ay umakyat na si Jesus pabalik sa langit. Humigit kumulang 120 mga disipulo ni Kristo ang nagtipon sa Jerusalem para sa pakikisama at panalangin. Naghihintay ng pangako ni Jesus ng kanyang banal na espiritu. At mula noon, wala na tayong iba pang nalalaman tungkol kay Matias. Hindi na siya binanggit muli sa Biblia. Hindi masyadong nasubaybayan ng ibang manunulat ang naging buhay ni Matias
bilang isang apostol. Ngunit mayroon din namang iba na nagsasabi na si Matias ay naging isang martir. Iba't ibang tradisyon ang nabuo upang punan ang mga detalye ng hinaharap ng ministeryo ni Matias. Marami din ang nagsasabi na si Matias ay nagbigay ng mga ebanghelyo sa Ethiopia, kung saan siya ay naging martir. At mayroon din namang nagsasabi na si Matias ay naglakbay patungong Damasco at nang maglaon ay namatay siya sa Judea. Sinasabi din ng ikatlong tradisyon na ginugol ni Matias ang halos lahat ng panahon niya sa Jerusalem, kung saan namatay din siya doon nang maglaon. Sa mga pahayag na ito, imposible na nating malaman ang katotohanan tungkol sa huling misteryo ni Matias dahil ang Biblia ay hindi nagbibigay sa atin ng anumang impormasyon tungkol sa kanya pagkatapos nang siya ay mapili bilang pang-12 apostol. Okay, ganon yon no mga apo. Sana'y may napulot kayong karagdagang kaalaman sa ating tinatalakay ngayon. Hanggang sa muli, ako pa rin ang inyong nag-iisang Lolo Kakoy. Maraming salamat. Bye-bye!